sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2.
kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo RH. Pilipinas, 7 minuto na ho, makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, tuloy ang ating balitaan ngayong araw ho ng Sabado. At 13 sa buwan ng Mayo 2026, kami ang inyong makakasama ngayong umaga. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Umaga sa iyo, paring Romel. Good morning, paring Raymond. At muli, yung ating paalala nga, hindi lang pala area ng Pasay, Maynila itong patakbo. Hanggang pati pala EDSA. Pati pala EDSA. Ito pa, akala ko kahapon yun. Yung pala ngayon. Nagsimula yung kagabi. Yung 42, parang balikan yan, di ba? EDSA to EDSA. Talagang kaya yung mga idol natin na mananakbo, kasali na naman dyan. Ayan tignan mo talaga naman. Mga more or less ba, ilan ba ang kalahok dyan, paring Raymond? Libo ang tingin ko eh. Oo eh. Dahil bagamat madilim, nangungulay, asul yung kalsada. Ayan, asul yung kanilang suot. Sana makisama ang panahon, ano? Mukhang okay naman. Kaya lang sana maging ligtas yung mga ganyang mga activity. Yan siguro ang ngayon, isa sa nauuso ngayon yung running community. Ang daming mga tumatakbo ngayon. Kaya kahit saan ka magpatakbo, dito sa Maynila at Pasay, sa Quezon City, sa Pasig, doon sa bandang Arcovia, talagang sinasalihan. Kahit sa Cavite, doon sa Bermosa, grabe ang mga participants sa mga ganyan. Good luck sa mga runner. Tsaka alam nyo na, kung medyo maabala kayo ng traffic, konting pasensya. Tignan nyo na lang. Ganun talaga. Lalo lang naman yan. Yung pupunta dito sa atin, sabi ko kanina, wow, buti medyo napaaga pala yung sakto lang yung dating ko. Kung araw-araw nakakatiis naman kayo ng matinding traffic, eto tuwing lang. Once in a blue moon. Tsaka hindi naman yan araw-araw yan. Pagbigyan nyo natin. Yes. Pagbigyan nyo na talagang mayroong mga ganyang mga activity, kalayaan, fun run. Sa araw ho na ito. Kaya binabati natin yung lahat ng ating mga kababayan. Siyempre, medyo dito sa Luzon, Visayas, medyo kahit pa paano, nakakaalwan-alwan pa rin tayo ng konti. Salamat pa rin sa biyaya. Pero sa Mindanao, lalong-lalo na yung Southern Mindanao, anong araw ba nangyari yun? Lunes. Mag-isang linggo na. Mag-isang linggo na. Yung pangyayari ng yung malakas na lindol. At sana matuldukan na yung yung death toll. Oo nga, yun, diba? Yung nga yung sinasabi ko kanina dahil nag-55, sabi ngayon ay binabasa 46 dahil na-validate daw. Siguro sabi ko nga, minsan sa kalituhan din, kaya nagkakadoble, ayun.
Kaya lang, kung minsan, maigi na yung nakadoble ang pangalan na nakalista kaysa yung wala yung pangalan na nakalista. Ayun naman. Meron pang mga hinahanap, parang Raymond. Ayun na nga, marami pang missing. Sana dahil nga lang siguro sa down ang communication system at saka down ang kuryente sa maraming lugar na naapektuhan dyan, baka sana yun lang ang dahilan. Hindi yung talagang natabunan sila sa mga gumuhong mga bahay at mga building. Sa bagay, yung sa mga bahagi missing ng hindi South pa naman na pinupresume na patay Yun na nga. Dahil baka, tuloy-tuloy ang retrieval operation. baka nagkaligaw-ligaw lang. Sana ganun na nangyari. Dahil marami pa rin doon sa ating mga kababayan ang ayaw pa rin bumalik. Kahit na may mga pwedeng masilungan, ayaw nilang sumilong sa mga basta may bubong. Mas pipiliin pa nilang magstay sa labas. Lalo na sunod-sunod pa ang aftershocks. Ang sabi ng PBOX, yun daw mga nararanasang aftershocks. Mga tatagal pa yan ng halos 1 buwan. Ayun. Which is very normal naman pa rin, Romel. Ganong magnitude. Experience natin yan yung July 16, 1990 na earthquake na gumiba dito sa Northern Luzon, especially Baguio, Dagupan and Cabanatuan. Naranasan natin yan na ganun pala kahaba. Yung yanig pa rin ang yanig. Kaya kung minsan yun nga nakakaawa ko minsan parang Romel yung mga trauma. Lalo na yung mga bata. Yes. Yung mga estudyante na kapapasok pa lang. First day. Na agad. First day of the school year. Tapos karamihan naabutan habang nagpa-flag ceremony. Na kung minsan, mabuti nga naman na ganun. Yes, hindi pa natapat nakapasok sa loob ng kwarto. Kasi kung nakapasok yan sa loob ng classroom, naku po. Mas mahirap. Baka stampede. Yung number 1 na naisip ko kagad para yung stampede. Kasi doon na nga sa grounds, ang dami pang nagkakagulo pa sila, di lalo na kung nasa loob ng mga classrooms. Or, bukas na hindi pa sarado pa ang opisina, sarado pa ang mall. Talagang, despite the tragedy, talagang natapat sa ganong oras, kahit paano sa tingin ng mga eksperto, kahit paano nakabawas-bawas ng mga casualty. Isipin mo kung gabi na tulog ang lahat nangyari. Tapos siyempre chaos yun kapag nawala ang kuryente, nagkasunog or nakapasok, ayun ganon. Sa talagang natapat doon sa oras na may flag raising ceremony. Siyempre may mga pinsala, marami pa ring pinsala, pero yung iba ay nag-iisip na papaano kaya kung nakapasok na yung mga bata sa school classroom bago nangyari itong trahedya. Or kung nangyari yung lindol sa kahimbingan ng tulog. Tulog ng lahat. Mas maraming casualty. So sana yung tulong ay sabi naman may mga alam naman natin na kung minsan pag ganyan hindi mo rin pwedeng lahat iasa sa gobyerno, no? Dahil hindi naman kakayanin lahat ng gobyerno yan. Sa tulong ng private sector, hopefully ay hindi naman maibibigay lahat kung ano man yung pangangailangan. Pero kahit paano may pansamantalang pangtawid dito sa ating mga kababayan na biktima dyan sa Southern Mindanao. Isang tabi muna natin ang politika. Yun. Dito muna tayo tumutok ng atensyon sa mga pagtulong sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Wala mo nang kanya-kanya, no? Kaya lang alam mo kung minsan Paring Romel hindi rin hindi talagang hindi maiwasan, meron talagang yung iba nagsasamantala may nagsasamantala. Meron din naman talagang todo bigay. Kaya lang kung minsan yan ang problema diyan Paring Romel, baka merong lugar na doon at doon lang dahil accessible siya. Paano naman yung mga lugar na malalayo, no? O kaya isla, mahirap puntahan. Sana naman mabigyan din sila ng karampatang tulong. Kung minsan sasabihin natin kung yung politika Paring Romel tinitignan lang natin national, pero kung minsan mas matindi rin ang politika sa local. Makita lang yun lang yung panahon na nakita na natin sa panahon ng Yolanda yan nakapila sa bigayan ng ayuda yung payong na ipinamigay nung nakaraang eleksyon.
hindi payong na kulay ni Mayor. Mantakin mo, sasabihan ka na, Brad, huwag ka nang pumila. Bakit naman? Kailangan ko din ng ayuda. Hindi ka kakampi. Bakit? Anong hindi kakampi? Ayun pala yung payong mo. Ayun, hindi tugma dun sa kulay politika. Payong nung tinalo ni Mayor. Nanalong mayor. Kasalanan mo ba? Mainit, kaya nagpayong. Kaya nga Or naambon, kaya nagpayong. Yun lang pala. Di ba? Yung mga simpleng ganun. So, kung minsan, masyado tayong nakatingin sa bangayan dito sa national, pero sa local, kung minsan paring Romel. Minsan, parang Raymond, yung mga sa barangay, diyan na matindi. Sa barangay lang yung listahan lang ng mga tumatanggap diyan ng ayuda, yung itong yung yung mga 4-piece. Marami diyan mga bata ni Kap. Tanggi nyo, pero sa totoo iba dyan Chairman, diyan ba sa barangay mo, ilan ba nakuha kong boto? Mayor, medyo mahina tayo dyan. Ganun ba? Di tayo mag-concentrate sa malakas tayo. Wag ganun. Yun yung mga diba? At saka, kuminsan, kung sino pa yung recipient ng 4-piece, may dumating na tupad, sila din ang ilalagay. May dumating na AX, sila din ang ilalagay. Kaya kung minsan, yung mga 4-piece na yan, hindi naman lahat pero marami dyan na nawiwili. Yung bang tuwing may darating na lang, amin na yan, amin na yan. Ibigay naman sa iba. Palibhasa, sila ay malakas kay Kapitan yung mga supposed to be, dapat graduate na sa 4-piece. Hindi pa ako may graduate. Hindi pa nag-i-improve ang ayaw umalis. Kabuhayan namin mga 3 taon pa siguro. Kahit nakapagtapos na lahat ng anak buti nga ako nakapagtapos, paring Romel. Ang problema hindi rin. Hindi rin. Mahabang kwento yan. Pero sana nga, dito sa bigayan ng ayuda, lahat pantay-pantay sana. Iwasan muna natin yung politika. Basta, alam nating biktima, bahala na kayo dyan. Pero, lesson din naman. Gaya, tignan mo nung nangyari dito sa trahedya sa Angeles City, sa Pampanga. Sa Pampanga. Yung gumuhong, by the way, parang Raymond, medyo nadadagdagan pa yung bilang ng mga nasawi dyan. Kasi may mga hinahanap pa Oo. Di ba yung nangyaring trahedyang yon? Mantakin nyo, may isang nagtangka na dahil yung mga biktima daw magpalista para mabigyan ng ayuda. Merong isa, naglista, na biktima din daw siya doon. Sus Mario, yung pala nakakuha na nung una. Bumalik uli. Bumalik. Akala niya makakadali ulit. Ayun nung binerify, hindi naman pala. Hindi pa taga siya roon. Hindi pa taga roon. Ayun, nadali siya. Natin samantalahin ng pagkakataon. Yan ang problema dyan. Baka mamaya ang iniisip natin na may mga nagbibigay ng ayuda sa isang area, yung mga hindi naman biktima, pupunta na lang doon. Sa paniniwala na, hindi na tayo mahalata niyan. Daming tao pila na tayo. Nako, kung minsan, konsensya nyo na lang yan. Konsensya na lang ang magiging kalaban natin pagdating sa mga bagay na, hayaan nyo na yung mga totoong biktima. Sila yung makinabang. At syempre, batiin din natin, paring Romel, yung mga local government units na nagpapadala ng kanilang mga tao, nagpunta ng Southern Mindanao. Nagpunta ng Jensan, Sarangani. Marami. From gaya nung gumuho dyan sa gumuho sa Angeles City. Tama, doon sa Pampanga. Ang dami nagpadala ng mga rescue teams dyan. And from there, yung iba pinadiretso na sila sa Mindanao at tumutulong doon. Maraming mga LGUs dito sa Luzon and Visayas nagpadala ng kanilang mga rescue teams dyan sa area ho ng Mindanao. Sana sa lalong madaling panahon ay kahit pa paano maibsan hindi, siyempre yung pagbangon matagal yan. Aminin natin. Matagal yan. Napakatagal yan bago sila makabangon. Kami na nakaranas sa Northern Luzon, yung hindi nga talaga na itala na July 16, 1990 earthquake na yon. Talagang kami na karanas na diyan, kaya alam namin ang sitwasyon. Alam namin at let's have it one day at a time. Ika nga. May tulong ang gobyerno, may tulong ang private sector, pero siyempre tayo mismo kailangan ding kumilos-kilos para yung kung ano yung abot ng ating, siyempre hindi naman lahat pare-pareho na may kung ano man yung kakayanan, at yung mga kaya namang tumulong, wag hong mag-atubili. Yung iba
iba ipinadadaan nila sa mga kilalang mga non-government organization yung tulong. Kasi siyempre, iba naman ang pag-handle ng DSWD, pero kung gusto niyong padaanin sa kanila, bakit naman hindi? Lalo na, parang Raymond, yung mga LGU na talagang malalaki ang revenue. Ayan, sana magbayanihan tayo. Oo, ito ang tamang panahon para patunayan natin na buhay pa ang bayanihan. Wag mo na yung mga politika, yung politikang iba gaya nung kahapon, kanya-kanyang pahayag yung ating mga opisyal. At nakita naman natin yung malaking pagtitipon dyan sa Quirino Grandstand bilang sentro, dahil siyempre dyan yung sentro at ang Pangulo mismo ang naroon. Medyo nalungkot lang ako kahapon sa Kawit, paring Romel. Doon ka nag-cover, parang Raymond, di ba? Wala silang bisita. Normally kasi yan, hindi naman sa nagkukumpara or anuman, pero yearly, meron kasing iniimbitahan na bisita kung hindi man galing sa judiciary, sa executive, para lang, magparating ng mensahe. At siyempre, pinag-uusapan dito kalayaan. At ang Kawit, siyempre, alam natin, yan ang ground zero ng revolusyon para sa proklamasyon ng independence. Pero kahapon, hindi. So, sino ang naging panauhin lang? Si Governor Abeng Remulla. Yung Vice Governor Ram, anak ni Senator Bong. Yung mga nagtatanong, yung si Abeng Remulla, Governor Abeng Remulla, anak ko yan ni Ombudsman Boying Remulla. Isa sa mga lalaking anak. Di ba, may anak siya na congressman, si Congressman Ping. Ito naman, si Abeng. Kaya puro mga bata. Yun naman, si Ram Bautista ay bunsong anak ni na Senator Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado Revilla. Yan sila yung nandoon. Merong taga National Historical Institute, pero maliban sa kanila, sabi ko nga, sa dami-dami ng mga opisyal ng gobyerno ng mga Kabitenyo, sana sila na lang ang yung in-invite. Di ba? Andiyan si Senator Ping. Senator Ping Lacson. Senator Tolentino na ngayon, sekretary na ng DOLE. Or even si Ombudsman Remulla. Bakit hindi si Ombudsman Remulla? Secretary John Vic Remulla. Justice Cavite. Secretary Vida, Frederick Vida. At iba pa. Sana inimbitahan din sila. Pero kaya, nag-invite sila ng mga nasa judiciary. Yan, di ba? Ang dami namang maestrado diba? Kaya nga, ang ganda-ganda ng preparasyon, yung lugar talagang pero medyo ramdam mo yung matamlay yung mga kababayan natin. Sabi nga ng mga veteranos ay tapos na. Ibig sabihin, naninibago sila. Mabilisan kumpara sa mga nakalipas na taon. Noong nakaraan taon ba, pare, sinong guest speaker nila? Hindi ko na maalala kung sino yung guest last year. Pero basta meron. Panauhin Pandangal. Nakikita ko lagi dyan na nagpupuntahan. Ayan. But anyway, wala. Diskarte nila yun. Anyway, sa pagkakataong ito, makibalita naman tayo sa ating lagay ng panahon. DZRH Weather Bulletin. Mula sa Pag-asa DOST, balitaan tayo ni Miss Veronica Torres. Miss Veronica, magandang umaga at welcome once again sa DCRH. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Raymond and Sir Romel, at sa ating mga taga-subaybay sa DZWB. Or sa DCRH na ho. Okay. Ngayong araw nga po, inaasahan nga natin na patuloy ang epekto ng easterlies sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, sa silangang bahagi rin ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Asahan nga rin natin na itong easterlies magpapaulan yan sa may lugar ng Davao Region. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magandang panahon na ating naasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa at wala nang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga po muna pinakahuli, silagay na ating panahon. Miss Veronica, yung parang may mga naririnig tayong parang tumindi pa nga lalo ang init. Kumusta ba ang heat index natin?
Actually po, sa ngayon ay dahil nga po nasa panahon na po tayo ng tag-ulan at tinigil na po natin yung monitoring po okay. ng heat index. Pero sa ngayon, may init nga po, tama po kayo, may init po tayong nararanasan dahil hindi na po malakas sa epekto ng habagat po sa atin. At gayon pa man, yung easterlies yung nakaka-apekto, which is usually kapag easterlies yung nakaka-apekto sa atin, nakakaramdam nga po tayo ng init nga po. At usually yung mga paulan most likely sa eastern section ng bansa. Pero ano yung sinasabing parating na yung El Nino? Ito na ba, bahagi na ito ng ating nararamdaman sa ngayon na init? Opo, so sa ngayon po ay kaka-announce nga lang po natin ng na nakaka-apekto na nga po yung El Nino po sa atin, at usually po ang nangyayari kapag nasa El Nino po tayo ay posible nga po na yung mga bagyo ay posibleng mas maging malakas dahil nga po malayo po yung pinagpo-forma nila. And then kapag ganito kasing panahon like sa habagat season, may chance pa rin po na mas posible nga po kung may habagat ay posibleng maging malakas rin yung mga paulan na habagat. Pero through may mga ilan din namang studies na nagpapakita na posible rin naman yung below normal na rainfall. Pag below normal, di may mga magkakaroon naman ng tagtuyot sa ibang area ng bansa. Opo, although kapag usually kasi kapag nagsasabay yung El Nino at southwest monsoon or habagat season, nagkakaroon din naman ng chance na posibleng mas maramdaman yung epekto ng habagat. Although kapag for example natapos na yung southwest monsoon na season, ay posible nga po maramdaman yung mga below normal na mga pag-ulan. Wala tayong nababaanagan na Miss Veronica na sama ng panahon sa loob at labas ng bansa? Tama po kayo, wala pa naman tayong namomonitor sa malapit po sa atin, malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Alright. Maraming salamat Miss Veronica at magandang umaga dyan sa Pag-asa. Salamat po, good morning din po. Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Pilipinas, 5:29 na ho ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang oras na yan ay... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang EDSA dito sa Rojas Boulevard at CCP area. Ang ating kasamang si R.Y. Espiritu ay ito ang tawag pala nito. Nandun siya. Galaxy Manila Marathon. Ayun. Yung pala yun, yung tawag dyan. Kaya maraming mga tumatakbo at sumali. Libo itong ating nakikita kasi may 5K. Mamaya pa pala kung alas 6 magsisimula yung sa EDSA yata yung alas 6 pa. Yung 5K, dito mo. Pero 5K lang. Yung iba 10K,
Nagsimula kanya ng alas 3 ng madaling araw. Tapos yung nauna pa yung 21K. Then yung 42K nagsimula 10:30 kagabi. Along EDSA. Talagang madaming sumali ito. Ayan, balitaan tayo ni R.I. Espiritu. Nandiyan lang sa area ng itong Galaxy Manila Marathon. Miss Ara, magandang umaga at Morning, welcome. Ara. Magandang umaga, lakay Romel, lakay Raymond. As of 5:37 a.m. nga ay nagpapatuloy pa rin itong 42 kilometers Manila Marathon. Sinimulan ito bandang alas 11 medyo kagabi at inaasahan niyang matatapos mamayang 7:30 a.m. Sa ngayon dito lang sa Vicente Soto Street, dito sa tapat ng MBC Building ay dalawang linya na nga ng kalsada ang okupado ng mga runner. Mayroon itong 4 na kategorya, pinakamahaba nga itong 42 kilometers na rutang MOA hanggang SM North Edge sa QC pabalik. Mayroon din tayong 21 kilometer fun run o marathon na mula SM MOA nga hanggang Intramuros, pabalik din yan. At meron ding 10 kilometers mula MOA hanggang US Embassy. At ang pinakamaikli nga ay ang 5 kilometers mula MOA hanggang Vicente Soto Street, paikot sa Atang de la Rama, pabalik na rin yan. Sa ngayon, lakay Raymond at lakay Romel, wala pa tayong pinal na bilang kung ilan nga ang kabuang bilang ng mga kalahok. Pero sa unang pagtaya, nasa 25,000 ang inaanasahang runner dito ngayon. Inaruputan ito ng Randayo Incorporated, katuwang ang Department of Tourism at SM Supermall. Pero lakay Romel, lakay Raymond, una na nga sinabi ng MMDA na hindi naman daw masyadong maapektuhan ang daloy ng trapiko dahil per segment ang ipatutupad na rules o road closure at paiirali naman ang stop and go scheme. Kamusta ang Ara, kamusta ang lagay ng panahon? Maayos ba? Hindi ba umaambon? Ayos, maganda talaga yan ang panahon ngayon, lakay Romel. Nakikisama, ha? Actually naman, mukhang walang pag-ulan na aasahan ngayon. Good. Sa ngayon, ano ba, kumusta yung volume ng mga runners? Nakikita mo sa area mo, marami. Marami. Marami lakay Romel. Actually, dagsa pa nga, marami pang dumaraan dito sa tapat mismo ng MBC Building. Ayun. Ibig sabihin talagang ang daming mga sumali. Ayan kung 25,000. Wow. Alright, sige. Salamat, Miss Ara. At kung gusto, sumali ka muna dyan, pansamantala, at balitaan mo kami kung saan yung sana ang aabutin niya. Sige, thank you. Yan ang update natin sa ngayon. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, si Miss Ara Espiritu. Ayan, yung schedule ay 41K, 11:30 ang nag-start. Kagabi. Tapos yung 21K, yung 21K yun yung 3 a.m. Tapos yung 10K, kaninang alas 5. Pag nakarinig ka ng 10K, ikaw talaga parang Raymond, may 10K, takbo ito. Akala ko naman kung 10K, 10 kilometer run, yan, para buo. Para buo. Akala nung iba, 10K, ano yun? Lalo na't napapanahon. Alas 5, alas 5 kaninang umaga. Then yung 5 kilometer run, mamaya pang 6 o'clock, malapit na, yan, nagwa-warm up na sigurado yan. Marami yan, tiyak. Yung sa dami ng tumakbo ng nakita ko pala 21K yun. Kasi 3 a.m. may dumating ako dyan, magpo 4 o'clock Yun yung nakabutan mo para volume na yun Grabe yung na-occupy nilang lane. Napakadami. Ayan, kaya pinahinto pa kanina talaga. But sige, ingat-ingat at binibigyan namin kayo ng gabay, baka sakaling makatulong pag may lakad kayo ngayong umaga, alam nyo na. Kung hindi mas agahan, di pwedeng tingnan nyo kung saan kayo pwedeng umikot para dito sa isinasagawang takbo ngayon na dito sa bahagi ng Metro Manila. Hindi lang hindi lang Pasay, hindi lang Maynila, pati siyempre yung sa EDSA ay apektado. Sa oras na 5:41 ng umaga, meron naman daw bagong food destination sa Binondong binuksan. Magandang pasyalan ito. Boss Cesar, food destination pala Your Misco. Good morning. Saan ba ito? At saka si Vice Mayor Chi Atienza. Dating mayor, congressman pa si Kong Lito, Atienza. Hindi na.
Ay, hindi na ba? Hindi na siya congressman ngayon. Ay, good morning ho, Mayor Tolitz. Boss Mayor at dating Congressman Lito Atienza. Saan kayang lugar ito? Alamin natin sa report ni Tina Nolasco. Tina! Formal nang binuksan ang bagong kainan at atraksyon sa dinarayong food destination sa Binondo, Maynila o mas kilala bilang Manila Chinatown. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang ribbon cutting at formal na pagbubukas ng Ongpin Food Court, isang bagong dining hub na matatagpuan sa second floor ng TMT Gold Center sa Tambacan Street, Santa Cruz, katapat ng Ongpin Tower. Inaasahang magiging bagong sentro ng masarap na pagkain at makulay na kultura ang bagong food destination na itinuturing na puso ng Manila Chinatown. Inaasahan naman ni Yorme na sa pamamagitan ng bagong establishmento, lalong lalakas ang turismo at negosyo sa naturang sikat na lugar. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Labas tayo ng Metro Manila. Halos sa 7 milyong pisong halaga ng marijuana winasak ng mga otoridad sa Mountain Province at sa lalawigan ng Kalinga. RH number 41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Higit sa 8.6 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang winasak ng mga otoridad sa Mountain Province at Kalinga, samantalang isang drug personality naman ang nahuli sa iwalay na operasyon. Sa isang nagawang marijuana eradication operation, 40,000 fully grown marijuana plants na may kabang standard drug price na 8 milyong pisong na diskubre ng mga operatiba na sa Danga Mountains Municipal Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company at ng PIDEA sa area ng Mountain Province at particular sa boundary ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, habang isang plantasyon naman na tiramnan ng 3,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 600,000 pisong na diskubre sa bahagi ng Barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Lahat ng mga nadiskubring tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog na mga operatiba pang patuloy sinasagawang investigasyon upang matukoy ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Samantala sa inilunsad na bypass operation, isang 28 anyos naman na lalaki na isang street level individual ang naaresto sa barangay Katapbogan, Pinokpok, Kalinga matapos ito magbenta ng na sachet na pinaginalang sabu na may bigat na 10 gramo at nagkakalaga ng 68,000 pesos na kumpiska rin mula sa suspect ang isa pang bukas na sachet na may bakas ng pinaginalang sabu. Ang naturang suspect ay paggarap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Balik tayo ng Central Luzon. Isang babae na ipit sa loob ng sakyan matapos bumangga ang kanyang sakyan sa puno. Nailigtas naman ito sa Limay, Bataan. Dani Kumilang sa detalye ng balitang yan. Dali. Yes, good morning. Kasama Raymond Romel. Matagumpay na nailigtas ng mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, the My Community Emergency Response Team, ang isang babae sakay ng truck na naipit ito matapos itong kawalan ng kontrol at bumangga sa isang malaking puno sa gilid ng karsada sa Maristel, Barangay Barrio Luz, Limay, Bataan kahapon. Patay sa ulat dahil sa lakas ng pagkakabangga ay natrap ang biktima sa loob ng sasakyan at hindi na ito makalabas pa. Agad namang rumesponde ang MDRRMO sa lugar at nagsagawa ng tamang procedure upang ligtas na may alis ang pagkakaipit ng biktima. Sa pamamagitan ng mabilis na aksyon, mahusay na koordinasyon at kasanayan ng mga responder, matagumpay na nailigtas ang biktima at nabigyan ng paunang lunas bago isinugod sa ospital para sa karagdagang gamutan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Limay sa pangunguna ni Mayor Richie David sa mga responder sa pagkakaligtas sa naipit na biktima. Dani Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang, sa detalye ng balitang yan. Pilipinas, 5:46 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, 10 minuto bago mag-6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.
Nagpatupad ng isang buwan na moratorium ang National Housing Authority para sa housing amortization payment sa mga lugar na nasalanta ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay NHA General Manager Jabentay, epektibo ang moratorium sa pagpasok ng June hanggang sa katapusan ng buwang ito. Partikular na makikinabang ang mga account holders ng NHA projects sa Regions 9, 10, 11, 12 at Region 13. Sa ilalim ng NHA Memorandum Circular 2026-043, walang ipapataw na interest, penalty o karagdagang singilin para sa mga hindi makakabayad ng housing amortization sa buong panahon ng moratorium. Ipinaalam ni Gentay na hindi na kailangan pang mag-apply ang mga benepisyaryo dahil ang kanilang account ay automatikong i-adjust. Samantala, bukod sa isang buwan na moratorium sa pagbabayad ng housing, baglaan din ng 75 million pesos ang NHA para bigyan ng ayuda ang mga nasalanta ng lindol sa Mindanao sa ilalim ng EHAP o Emergency Housing Assistance Program. Nagpadala ng karagdagang mga sundalo ang Philippine Army sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa mga opisyal ng 105th Infantry Battalion, ipinakalat nilang mga miyembro ng 6th Infantry Division at 12 Forward Service Support Unit sa South Cotabato at Sarangani. Layunin ng deployment na suportahan ng mga lokal na pamahalaan sa rescue, relief at iba pang humanitarian operations para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Samantalang tumutulong din ang mga sundalo ng 10th Infantry Division sa relief operations sa General Santos City. Mabilis na tumugon ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, matapos sa magnitude 7.8 na lindol na ikinasawi ng 46 katao at ikinasugat ng daang iba pa. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, bukod sa ambulance vans, magpadala din sila ng libo-libong relief supplies at iba pang emergency assistance sa Southern Mindanao. Inihatid ang tulong ng PCSO sa pamamagitan ng military plane mula sa Villamor Air Base patungo sa General Santos City at iba pang mga apektadong lugar. Kasama sa mga ipinamahaging tulong ang tinatawag na Chari Timba Food Packs na naglalaman ng bigas, delata at instant noodles, gayon din ang mga gamot, hygiene kits at evacuation kits para sa mga pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga tatanggap ng ayuda ang mga residente ng mga barangay ng Kalumpang, Apopong at Lagaw sa General Santos City, gayon din ang mga komunidad sa bayan ng Malapatan sa lalawigan ng Sarangani. Inaasahang mas magiging mabigat pa ang daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong paaralan sa Lunes, Hunyo 15. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Don Artes, tinatayang madadagdagan pa ang mga traffic volume lalo na sa mga lugar na maraming private school. Kabilang sa mga pinaka-apektuhan ay ang Katipunan na dinaaran ng maraming school-related vehicles sa araw-araw na nakapagtala ng karagdagang 14,000 na mga sakyan sa tuwing pasukan. Giit ni Artes, bilang tugon ay magde-deploy ang MMDA ng kanilang enforces para umalalay sa mga estudyante at pangasiwa ng daloy ng mga sakyan upang maiwasan naman ang buhol-buhol na traffic. At pumarangkada na nga kagabi ang 42 kilometrong Manila Marathon na kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan kahapon. Nagsimula ito bandang alas 11:30 kagabi at tinasa matatapos mamayang alas 7:30 ng umaga. Ang ruta ng mga kalahok ay mula sa SM Mall of Asia sa Pasay City hanggang SM North EDSA sa Quezon City at pabalik. Kaugnay ito kasalukuyang umiiral ang per segment na road closures sa kaba ng EDSA at agad ding namang bubuksan oras na makadaan na ang mga runner. Tiniyak naman ng MMDA na hindi ito magdudulot ng matinding traffic at abala sa mga motorista. Sa balitang sports, dagdag balita, nagsalita na sa kauna ng pagkakataon si Ateneo head coach Tam Baldwin kaugnay ng pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang nasa team building activities sa Dipakulaw, Aurora.
sa 8 minutong video speech na uploaded sa Facebook page ng Ateneo de Manila University, humingi ng paumanhin si Baldwin sa pamilya ng mga biktima. Giit ng Ateneo head coach, inakala nilang mababaw lamang ang tubig kung saan nagsasagawa ng routine training run ang mga atleta at napagtanto lamang nilang delikado ito sa kaligtasan ng mga player nang mangyari na ang insidente. Bagamat sinubukan na nilang matiyak na ligtas ang lahat, aminado si Baldwin na nabigo siya bilang coach ng koponan at hindi niya napangalagaan ang tiwala na ipinagkalob sa kanya ng pamilya ni na Baterbonia at ni Adili. To the depth of my... Ang showbiz, umalma si Vice Ganda sa chismis na nag-hoard umano siya ng tickets para sa nalalapit na concert ng K-pop boy group na BTS sa bansa. Naging sentro ng pambabash ang komedyan at TV host matapos lumutang ang impormasyon na nakasecure siya ng 50 BTS tickets. Bagay na kinagalit ng mga fans na nabigo makakuha ng concert seats. Ngunit paglilinaw ni Vice Ganda, wala siyang nabili kahit isang concert ticket at kinwestiyon kung saan nanggaling ang tinawag niyang chismis na pangtang. Talagi ko, Vice. Git ni Vice, mas dapat mahiya ang mga taong nagpapaniwala sa mga kwentong wala namang katotohanan. Kaya ko minsan maganda din yung nagda-down ang internet eh. Kita mo, kita kagabi, ni-nervous silang lahat. Walang yung mga social media app. Minsan para ni-nervous mabawas-bawasan yung mga nagpapakalat ng fake news at naniniwala sa fake news. Kasama sa mga ni-nervous yung mga troll. Ay, siyempre, mababawasan ang kanilang kabuhayan. Ay, nako. Yan ako ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado at 13 sa buwan ng Hunyo 2026. Kami ang inyong nakasama ko si Raymond Dadpaas. Tatamon Samson, magandang umaga sa iyo. At siyempre kay Strawberry Lopez, sabi ni Francisco ako. Ito ang inyong lingkod. Si Romel Pertes. Si Congressman Adol Pleito. Ayaw nga pala. Diyan sa ikanim na distrito ng Bulacan. Gandang umaga sa inyo. Pleito, ma'am. Magandang umaga po. At kay dating Mayor Yoyoy Pleito. Doc Zeni Mendoza, diyan sa Talisay, Batangas. Gandang umaga din. Kami ang inyong nakasama muli. Ako si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Pertes. Para ho sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Stand by. Susunod na si Kuya Bong Ariola at ni Tina Nolasco sa kanilang palatuntunang advokasya. 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Abangan this Saturday. Hi, I'm Will Vinci, and you're watching Scene Zone. Chikahan with Shanita Girl